Bukas po kayo sa Matthew chapter 15. Basahin po natin ang salita ng 29 to 39. Sabi po dito, and Jesus departed from thence, and came nigh unto the Sea of Galilee, and went up into a mountain, and sat down there. And great multitudes came unto him, having with them those that were lame, blind, dumb, lame, and many others, and cast them down at Jesus' feet, and he healed them. And so much that the multitude wondered, when they saw the dumb to speak, the maimed to behold, the lame to walk, and the blind to see. And they glorified the God of Israel. Then Jesus called his disciples unto him and said, I have compassion on the multitude, because they continue with me now 3 days, and have nothing to eat, and I will not send them away fasting, lest they faint in the way. And his disciples say unto him, when should we have so much bread in the wilderness as to fill so great a multitude? And Jesus said unto them, How many loaves have ye? And they said, 7, and a few little fishes. And he commanded the multitude to sit down on the ground. And he took the 7 loaves and the fishes, and gave thanks, and brake them, and gave to his disciples, and the disciples to the multitude. And they did all eat and were filled, and they took up of the broken meat that was left 7 baskets full. And they that did eat were 4,000 men, beside women and children. And he sent away the multitude and took ship, and came into the coast of Magdala. Let us pray. Lord, salamat po sa pagbabasa ninyo sa salita, sa natapos namin gawain, Panginoon, sa mga kapatid namin may sakit, Panginoon, sa mga bata. Dalangin namin ang kanilang kagalingan, Panginoon. Bless niyo ang araw na ito. Maramdaman namin ang tunay yung presensya sa loob ng ating iglesia. Patawad nawa sa aming mga kasalanan. In Jesus' name we pray. Amen. Nakaupo na pong lahat. So, 2 weeks ago, nakita natin na kinonfront ng ating Panginoon yung false religion ng mga Pariseo. Then last Sunday, nakita natin yung pananampalataya ng isang mapagpakumbabang babae na Canaanite. Canaanite woman siya, isang hentil. At ngayon naman, pinapakita sa atin ni Matthew yung isang eksena na talagang puno ng pangangailangan ng mga taong lumapit sa ating Panginoong Jesucristo. Nakikita natin dito na lumapit yung mga tao sa Kanya. Hindi nila dala-dala ang kahit anong argumento o kahit anong tradisyon, pero dala-dala nila ang kanilang pangangailangan. Dinala nila yung mga pilay, mga bulag, mga pipe, yung mga naputulan ng kamay o ng paa. At lahat sila ay inilagay nila sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo. At isa itong makapangyarihan na larawan kung ano ba tayo bilang mga tao. Sa kwento na ito, hindi na natin tinitignan yung mga religious leader na makatulad ng mga Pariseo, mga pare, mga skriba. Hindi na. Hindi na natin tinitignan yung mga relihiyosong tao na nagpapanggap na sila ay banal. Nakikita natin sila ngayon, yung mga taong inihatid sa paanan ng Panginoong Jesucristo kung sino sila. They are broken, they are helpless, they are needy, hindi nila kayang maglakad, yung iba hindi nila kayang makakita, yung iba hindi nila kayang magsalita, at higit sa lahat, hindi na nila kayang ayusin ang kanila pang mga sarili. And more importantly, pinapakita ng passage natin ngayon ang puso ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi siya malayo sa atin. At hindi siya naiirita sa dami ng taong lumalapit sa Kanya. Hindi siya na-overwhelm sa pangangailangan ng mga taong hinihingi sa Kanya. Instead, ang sabi doon sa text, He was moved with compassion. Nakaramdam siya ng habag, ng awa, at ito ang gospel. Mga sirang tao, mga taong kulang, mga taong bulag, o lampa, o pilay,
na nangangailangan ng isang tagapagligtas na tutulong sa kanila. Amen. At habang tinitignan natin yung eksenang to, let us ask ourselves, tunay ba talaga tayong lumapit sa Panginoon bilang isang taong nangangailangan? O hanggang ngayon, sinusubukan pa rin natin magpakabuti sa ating mga sarili? So, unang punto, from verse 29 hanggang verse 30, makikita natin dito ang pangangailangan ng mga tao. Lumapit ang mga tao sa Panginoong Jesucristo. They are completely broken, they are helpless, at napakarami nila. Ang sabi sa verse 30, in great multitudes. Hindi ito maliit na bilang ng mga tao, napakarami nila. Para sigurong concert to kung titignan nyo sa ating kapanahunan. At lahat sila ay dinadala yung pangangailangan nila sa ating Panginoong Jesucristo. Now, bakit kailangan i-point out ni Matthew na napakarami nila? Because this reminds us na yung pagkadurog, yung brokenness, yung pagkasira ng bawat isa, yung kakulangan ng bawat isang tao, hindi yan rare. It is universal. Lahat ng tao ay marumi. Lahat ng tao ay bulag. Lahat ng tao ay pilay. Lahat ng tao ay pipi. Dahil apektado ng kasalanan ang lahat ng tao sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Ano yung punto ko? Sometimes we think na yung problema natin at yung kasalanan natin unique. Na yung struggle natin para sa atin lang. That it sets us apart. Pero ngayon ipinapakita ng Scripture na yung kakulangan at kadurugan at kasiraan ng kaluluwa ng bawat isang tao, it is a universal human condition. Lahat ng tao apektado ng kasalanan. Lahat ng tao sa harap ng Panginoon spiritually bulag, spiritually pipe, hindi niya kayang magpuri sa Panginoon. Spiritually pilay, hindi nila kayang maglingkod. At ito yung ultimate na nagpapantay-pantay sa lahat ng tao. Mayaman ka, mahirap ka, edukado ka, hindi ka edukado, relihiyoso ka sa hindi. Lahat ng tao ay makasalanan. Amen. Lahat ng tao nangangailangan ng tagapagligtas. At ito yung larawan ng mga taong pumapaligid sa ating Panginoong Jesucristo. They are carrying burdens na hindi nila kayang solusyonan. Katulad ng mga taong to sa ating kapanahunan, marami sa atin naghahanap ng solusyon, ng sagot, ng kagalingan, ng kapayapaan. Pero ang masakit, napakarami sa atin, hinahanap ang mga bagay na to sa mundo, sa lahat ng bagay, except for Christ. Amen. Kung tingnan nyo yung mga taong to, talagang lumapit sila na totoo yung kondisyon nila. Hindi na nga pinaligoy-ligoy ni Matthew. Sino yung mga lumapit sa Panginoon? Pilay, bulag, pipe. Pag sinabi natin maid, naputulan ng mga kamay, paa, kamay, appendages, kung ano man. Kung titignan nyo, hindi lang seryoso yung lagay ng mga taong to. Talagang pag napunta ka sa apat na kategorya na yan, talagang mababago ang iyong pamumuhay. Imagine mo kung pilay ka, paano ka magtatrabaho, kung bulag ka, kung pipi ka, kung putol yung kamay o paa mo. Ito yung punto ko, hindi sila lumalapit sa Panginoong Jesucristo, hoping na i-improve lang ng Panginoon yung kanilang buhay. Lumalapit sila sa Panginoon dahil wala na silang pag-asa. At nire-reflect niyan yung tunay na kondisyon ng ating mga kaluluwa. Hindi ba inalintulad tayo ng Biblia sa mga bulag? Dahil hindi tayo nakakakita ng katotohanan. Hinalintulad tayo sa mga pilay dahil hindi natin kayang maglakad ng may kabanalan. Hinalintulad tayo sa mga pipe dahil hindi natin kayang sabihin yung katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Ano yung larawan na gusto kong ipinta sa inyo? Hindi natin kailangan ng konting tulong. Ang kailangan natin, baguhin tayo ng ating Panginoon. Itong mga taong to, hindi nila kailangan ng konting tulong. Ang kailangan niya makalakad, makakita, makapagsalita. At dito nagkakaroon ng problema ang
Dito nila namimiss. Hindi nila nakikita yung tunay na ibig sabihin ng gospel, ng salita ng Panginoon. Iniisip nila, they are good enough. Mabuti naman ako, may kakayanan naman ako. Kailangan ko lang ng konting tulong ng Panginoon. Kailangan ko lang ng konting adjustment. Kailangan ng pagalingin ng Panginoon yung konting sugat ko. Hindi. Sa tingin mo, kailangan ng patakan ng gamot ng Panginoon yung mata ng taong to? Okay. O hilutin niya lang yung paa ng mga tao? Hindi. Ang kinakailangan nila, mirakulo ng ating Panginoon. Amen. Nakakatuwa naman sa mga taong to. Ang sabi, nung dinala sila ng kanilang mga kaibigan, and cast them down at Jesus' feet. Walang pride sa paglapit nila sa ating Panginoon. Ano kung lalapit kayo sa Panginoon, pero i-attempt nyo na ayusin lang muna yung sarili nyo at magpakabuti kayo, that is pride. Itong mga taong to, hindi nila inayos yung sarili nila. Ang ginawa lang nila, inilagay nila ang kanilang mga sarili sa paanan ng ating Panginoon. Alam niyo kung ano lang yung cooperation natin sa kaligtasan, ano yung ambag mo sa kaligtasan mo, ang maging isang makasalanan. Wala na tayong ibang ambag. At ito yung tunay na paglapit sa ating Panginoong Jesucristo. Yung mga taong to, hindi nila i-presenta yung sarili nila, o Panginoon, ito yung kaya kong gawin. Pagalingin mo ko. Diba? Hindi eh. Lumapit sila doon at sinabi nila, Panginoon, ito kami. Bulag, pipe, pilay, wala kaming magawa. Hindi sila nakipag-negotiate. Sinurrender nila yung sarili nila sa ating Panginoon. Hindi man lang nila sinabi, tulungan mo lang kami ng konti na mag-improve. Hindi. Sinasabi nila, Panginoon, ito kami. Wala na kaming magawa. Hindi namin kayang baguhin yung sarili namin. Ikaw na lang ang tangi kong pag-asa. At dito nagsisimula ang kaligtasan. The moment na hindi ka haharap sa Panginoon na nagmamalaki ka, pero magluluhod ka sa kanyang paanan at sasabihin mo, I cannot fix myself. Hindi ko na kayang ayusin pa ang sarili ko. Panginoon, iligtas mo ako. Ano ang punto? Makita natin that Christ is a Savior na may kapangyarihan at habag na magligtas. Ano, hindi lang niya kayang magligtas. Gusto niyang magligtas. Ano yung punto ko? Sabi doon, and He healed them. Pinagaling siya, pinagaling sila ng ating Panginoon. Saan verse ba yun? Yun, verse 30. And cast them down at Jesus' feet, and He healed them. Walang mahabang proseso, walang delay, walang uncertainty. Nagsalita ang Panginoon at pinagaling niya yung mga kami pagpapagaling dito, instant ha. Wala siyang pinatak, wala siyang hinilot, wala siyang hinimas. So, sabi lang doon, pinagaling niya. Hindi ko ma-imagine yung pilay bigla na lang tatayo, yung bulag biglang makakakita, yung pipe magsasalita, at hindi ko alam kung paano tumubo yung kamay ng mga taong naputulan ng kamay at ng paa. Pero instantly, ano yung punto ko? Sa dekada na hindi nila kayang solusyonan yung kanilang problema, sa isang salita ng ating Panginoon, gumaling sila. Amen. Ano yung punto? Isn't this the same sa ating mga Kristiyano? Dekada tayong nagkakasala. Dekada natin iniingatan yung kung ano man yung kasalanan natin, kaganidan, kalibugan, kadumihan sa harap ng ating Panginoon. But the moment na nakarinig ka ng kanyang salita, nanampalataya ka, lumapit ka sa kanya, anong ginawa ng Panginoon? Yung dekada na sinusubukan mong baguhin, na hindi mo mabago, in an instant binago ng ating Panginoon. Pero hindi lang yung kapangyarihan niyang magligtas. I am more amazed sa willingness niyang magligtas.
sa kagustuhan niyang magligtas. Tingnan niyo, hindi prominente itong mga taong to. Sa kanilang kapanahunan, kapag bulag ka, pipi ka, pilay ka, ikaw yung isa sa pinaka mahihirap. Dahil hindi nila kayang magtrabaho. Madalas nandun sila sa labas ng templo at namamalimos. Pero tingnan nyo, hindi sila prominente, hindi sila leader, hindi sila importanteng tao. Sila yung mga durog, sila yung mga walang-wala, sila yung hindi tinitignan ng ibang tao, sila yung mga kawawa. Pero sila yung pinansin at pinagaling ng ating Panginoon. At hindi nagtataboy ang ating Panginoon. Nagpapagaling siya, nagliligtas siya. Hindi siya nagdadalawang isip magligtas. He is not hesitant na tumulong. Ang problema, hindi lumalapit ang mga tao sa Kanya. The problem is not the willingness of Christ. The problem is that people do not want to give up yung kanilang pride sa kanilang sarili. Tignan mo. Sabi doon, so much that the multitude wondered when they saw the dumb to speak, the maimed to behold, the lame to walk, and the blind to see, and they glorified the God of Israel. Christ restored kung ano yung nawawala. Nagsalita yung pipe, naglakad yung pilay, nakakita yung bulag. Dito ko ng mga the made to be. Hindi nilang ini-improve yung condition ng kanilang pamumuhay. Nire-restore sila completely ng ating Panginoon. Hindi sinabi doon na yung pipe, nung pinagaling siya, unti-unti lang siyang nagsalita. Na burol lang siya hanggang sa kumpleto niyang nagsalita. Hindi. Ang sabi doon, siya ay nagsalita. Hindi sinabi doon na yung pilay ay unti-unting tawag sa lim. Nag-skip lang, tumatalong-talong lang ng konti hanggang sa nakatayo at naglakad. Hindi. Ang sabi doon, sila ay naglakad. Yung bulag, hindi sinabi nakakaaninag muna siya bago siya nakakita. Hindi. Ang sabi doon, siya ay nakakita ng malinaw. Nung ano yung punto? Ito ang kaligtasan. Christ does not improve your condition. Hindi ka lang niya tinutulungan. Hindi niya lang binabago yung konting masasamang ugali mo. Hindi. Ang ginagawa niya, binabago niya ang buong pagkatao mo. Amen. Ito ang kaligtasan. Kung ano ang sinira ng kasalanan, ibinabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kung dati kang bulag, nakikita mo ngayon ang katotohanan ng kanyang salita. Kung dati kang pilay, ngayon nakakalakad ka sa kabanalan. Kung dati kang pipe, ngayon na ipapamuhay mo at iproproklama mo na tunay na buhay ang ating Panginoon. Nang ano yung punto? You are made new. Bilang mga Kristiyano, you are privileged. Binago ka ng Panginoon. Inayos ka ng Panginoon. Iniligtas ka niya. At sa mga hindi pa sigurado sa kaligtasan, kahit anong klase ng pagpapakabuti ang gawin mo, hindi mo kayang ayusin ang sarili mong buhay. Lumapit ka sa Kanya, magmakaawa ka, at hilingin mo sa Kanya ang kagalingan ng iyong kaluluwa. At ano yung naging resulta? Verse 31, they glorified the God of Israel. Ano yung punto? Sa mga taong tunay na nakakilala sa Panginoon, sa mga taong tunay na inayos ng Panginoon, iniligtas ng Panginoon, yung response nila, hindi i-glorify ang kanilang mga sarili. It is to worship Christ. Hindi sila, at in the first place, wala silang karapatan i-credit yung kagalingan nila sa kanilang sarili. Dekada na yung problema nila. They could not credit their effort. At yung tunay na kaligtasan, the moment na maligtas ka, yung isang tunay na taong ligtas, mauunawaan niya. Iniligtas ako ng Panginoon, hindi dahil mabait ako, mabuti ako, edukado ako, magaling ako, nagtuturo ako, hindi. Iniligtas ako dahil habang pilay ako, bulag ako,
pipi ako, kinaawaan ako ng aking Panginoon. Amen. At wala akong ibang response kung hindi sumamba sa Kanya. Ano pag may isang buhay na binago ang Panginoon? Yung buhay na yan, mamumuhay yan hanggang sa mamatay yan, na ang lumalabas sa bibig niya, na ang tanging papuri ay para sa aking Panginoon. Pangatlo, tingnan niyo kung gaano ka-compassionate ang puso ng ating Panginoon. Then Jesus called his disciples unto him and said, I have compassion on the multitude. At hindi natin ito ina-assume. Talagang isinulat ito sa Biblia. Bago pa mangyari ang kung anumang mirakulo, pinapakita sa atin yung puso ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi siya nagpapagaling, hindi siya nagpapakain dahil obligado siya. O dahil gusto niya lang ipakita yung kapangyarihan niya. Hindi. Anong sabi niya? I have compassion. Meron akong habag. Mahal ko yung mga tao. Hindi ako naiirita sa paglapit nila sa akin. Iniibig ko sila. Unawa ba natin na kapag lumapit ka sa Panginoong Jesucristo, hindi ka lumalapit sa isang tao na kung saan ayaw kang tulungan. Lumalapit ka sa isang Diyos na despite ng karumihan mo, despite ng kasalanan mo, iniibig ka niya. Lumalapit ka sa isang Diyos na may awa, na may pagmamahal. Tingnan niyo kung gaano kabuti ang Panginoon. Hindi niya lang nakikita yung spiritual na pangangailangan ng mga tao, kahit yung physical nilang pangangailangan. Anong kasunod? Because they continue with me now 3 days and have nothing to eat. 3 araw na silang sumasama sa akin at wala silang. Inisip ko tuloy, gaano karami talaga itong taong to na kinailangan ng 3 araw para isa-isang pagalingin to ng ating Panginoon. Ano yung punto? Hindi lang nakita ng Panginoon yung pagkagutom ng kanilang kaluluwa, kahit yung pagkagutom ng kanilang mga katawan. Ano yung punto ko? Makikita nyo kung gaano kabuo yung pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Nakikita niya yung buong pagkatao natin. Hindi lang yung spiritual. Pati yung ating pisikal na kondisyon, iniingatan ng ating Panginoon. Amen. Anong sabi niya? I will not send them away fasting, lest they faint in the... Hindi ko sila pakaalisin ng gutom. At ito yung diferensya nating mga tao sa ating Panginoon sa Kristo. Pag Panginoon ang naawa, ibibigay niya ang lahat ng ating pangangailangan. Alam niyo, maraming tao ng takot sa Panginoon. Dahil iniisip nila, hindi naman interesado sa amin ng Panginoon. Malayo sa amin ng Panginoon. Unwilling siyang tumulong. Hindi po yung totoo. Nakikita niya tayo. Alam niya yung pangangailangan natin. At hindi tayo paaalisin ng Panginoon na ano yung key idea dito? Kung alam niya yung pangangailangan mo, bago ka pa lumapit, ano ang karapatan mong magdalawang isip at dahilan mong magdalawang isip na huwag lumapit sa ating Panginoon. Now, verse 33. Ito yung nakakalungkot. Yung mga disipulo, limitado ang perspektibo nila sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Sabi ng mga disipulo, naalala nyo, feeding of the 5,000 na ang Panginoon bago ito. Pero magugulat ka na ang bilis makalimot ng mga disipulo. Ang sagot sa kanya ng mga disipulo, saan kami kukuha ng tinapay dito sa wilderness? Verse 33. When should we have so much bread in the wilderness as to fill so great a multitude? Ang nakita kaagad nila na imposible sa sitwasyon na ito na pakainin ang lahat ng tao. Walang resources, napakaraming tao. Nandun sila sa disyerto. Sa standpoint ng isang tao, sa point of view ng isang tao, reasonable yung sinabi ng mga disipulo.
Pero may kinalimutan sila. Nandito ang Panginoong Jesucristo. Kami tayo mga Kristyano, nakakahiyamang aminin ganito rin tayo. Maraming araw at oras sa buhay natin. Kapag dumating yung matinding pangangailangan ng pakiramdam natin, imposible. Kinakalimutan natin yung kabutihan ng ating Panginoon. Kung ano na yung ginawa ng Panginoon. Kaya nung inaaral ko, nagtataka ako. Sila mismo nakita nila na 5,000 lalaki, 20,000 na tao, pinakain ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. How much more ngayon na meron silang 7 tinapay? Bakit nila kinalimutan? Pero habang inaaral ko to, ano man ang paghuhusga ko sa mga disipulo, naalala ko na kapareho lang natin sila. Ilang ulit ka nang tinulungan ng Panginoon. Ilang ulit ka nang pinalakpas ng Panginoon. Ilang ulit nang in-extend ng Panginoon yung resources natin para magkasya. Bakit sa tuwing nagkukulang tayo, kinakalimutan natin ang kabutihan ng ating Panginoon? Ano na yung punto? Huwag tayong tumulad sa mga disipulo. Hayaan nyo yung mga nakaraang katapatan ng Panginoon ang magpalakas ng ating pananampalataya. Ano yung pinagkaiba ng mga disipulo sa Panginoong Jesucristo? Yung mga disipulo, nakita nila yung limitasyon ng resources. But Christ, ang nakita niya, yung oportunidad na ipakita ang kanyang kapangyarihan. Ito yung katotohanan. The moment na makita mo yung limitasyon mo, the moment na nandun ka na sa dulo ng PC mo, sana maunawaan mo na ito yung pagkakataon na ipakita sa iyo ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. At pinapakita sa atin ang passage, yung common struggle sa ating mananampalataya. Kilala mo si Kristo, nakita mo yung mirakulo niya sa buhay mo, naunawaan mo kung paano kanya iniligtas, pero sa maliliit na bagay, nagdududa tayo sa kanyang pag-ibig. Hindi po tama yun. Hindi man natin sabihin ng malakas o ilabas sa ating mga bibig. Pero madalas katulad tayo ng mga disipulo, paano ako lalagpas? Paano ko ito gagawin? Paano ito magkakasya? Kinakalimutan mo sa equation na walang imposible sa ating Panginoon. The moment that you focus sa limitasyon mo, magdududa ka sa ating Panglima. Sa verse 34 hanggang verse 38, pinarami ulit ng Panginoon yung tinapay at isda. Inulit niya yung parehong miracle. That tells us na yung maliliit na bagay sa ating kamay ay sufficient at sapat sa persona ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ano man yung kulang, kung ano man yung katiting na tinapay at isda na meron tayo, kumpara mo yan sa libo-libo nating pangangailangan, sa mata natin talagang insufficient yan. Kahit gaano mo kalkulahin yan, hindi yan sasapat. Hindi mo masusolve yung problema mo. Pero ito yung katotohanan. Sa ating mga sarili, it is never enough. Pero sa persona ng Panginoon, lagi yang sapat. Amen. Kung ano man yung meron ka, ibigay mo sa ating Panginoon. Ito yung pinakamahalagang bagay na pwede mong ituro sa iyo. Ibigay mo yung meron ka sa ating Panginoon. Siya yung iisipin. Bakit kaya pinagsama ni Pastor yung unang miracle sa may mga sakit? Saka dito sa disciple, yung insufficiency ng tinapay ng isda. Simple lang. Dahil pareho lang naman yung ginawa ng ating Panginoon Jesus. Ano yung meron doon sa mga pilay? Sakit. Kakulangan. Buhay na sira. Yun lang yung binigay nila sa Panginoon. Ang ibinalik sa kanila ng Panginoon, kabuuan at kabusugan.
Kapatid, yung mirakulo ng Panginoon hindi magsisimula sa abundance. Hindi niya ibibigay sa atin yung lahat ng meron siya. Kung hindi muna natin ibinibigay sa Kanya ang lahat ng meron tayo. Ano bang inaaral ko? Nililita ko sa Panginoon. Nagtataka ako sa tao. Bakit nila inaayawan yung ating Panginoon? Bakit nila nilalayuan yung Panginoon sa Kristo? Bakit bagot na bagot silang makinig ng salita niya? Bakit iritang-irita yung napakaraming tao sa gospel? Kung maunawaan lang ng mga tao, walang-wala ako, sirang-sira ako, pilay ako, putol ako, bingi ako, bulag ako, bubuuin ako ng Panginoon, pero hindi siya matutuwang bubuuin ako. Sisiguraduhin niya na busog ako. Hindi ko po sinasabing magiging madali ang buhay niyo bilang isang Kristiyano. Hindi ko sinasabi niya, yaman tayo pag tayo ay naging Kristiyano. Pero ang sinasabi ko, hindi ka lang ililigtas ng Panginoon. Yung butas sa puso mo, sa buhay mo na hindi nabubusog at hindi nawawala, pupunuin ng ating Panginoon. Mas busog pa tayo sa pinakamayamang tao sa mundong to. Yung tinapay, yung isda, hindi yan biglang dumami. Bago yan dumami, dumaan yan sa kamay ng ating Panginoon. Bago niya ibinigay sa mga disipulo upang i-distribute. Ano yung punto? There is order and intention sa ginawa ng Panginoon. Kinuha niya kung ano yung ibinigay, pinagpasalamat niya sa kanyang ama, hinati niya at ito ay dumami. Ano yung punto? Yung multiplication, yung pagdami, hindi mangyayari sa kamay natin bilang mga disipulo ng kailangan niyang dumaan sa kamay ng Panginoong Jesucristo. End of the day, makikita niyo, lahat sila umuwi ng luso. At may natira pang 7 basket ng tinapay. Ito ngayon po. Kung ano man yung expectation mo, sobra-sobra pa ang ibibigay ng ating i-remind tayo yung greatest limitation ng isang tao. Simple lang. Hindi dahil kulang yung meron tayo, hindi dahil lang makasalanan tayo. Our greatest limitation ay hindi tayo marunong lumapit sa ating Panginoon sa Kristo. Alam mo yung kaligtasan, hindi ka magpapa-impress sa Panginoon. Hindi ka sasayaw, kakanta, magper-perform sa kanyang harapan, hoping na magustuhan ka niya. Hindi. Kaligtasan ay paglapit sa kanya na wala kang dala kung hindi ang karumihan mo at kakulangan mo at magtitiwala ka na pagagalingin ka niya. Amen. Dahil sa pinakamaliit na butil ng pananampalataya, sapat yan kung ilalagay mo sa kamay ng ating Panginoon. Amen. At dito ko tatapusin. Bakit ko pinagsama yung dalawang mirakulo na ito? Simple lang. Dahil ito yung magpipinta kung ano ang tunay na gospel. Amen. Kung ano ang kaligtasan. Ano lang ba yung kaligtasan? Nabubusog yung gutom. Anong sabi? They did all eat and were filled. Lahat ng taong lumapit sa kanya, wala siyang itinaboy, walang umalis na gutom, at ito yung larawan ng kanyang salita, ito yung gospel. Lahat tayo spiritually hungry. Marami ang magsasabi, hindi nakakaranas ng gutom spiritual ang mga hindi mananampalataya. I don't believe that's true. Lahat tayo gutom ang ating mga kaluluwa. It's just that hindi nila alam kung saan sila kakain. Amen. Kaya hindi sila nabubusog. Tignan nyo yung mga tao. Yung mayaman nagnanakaw pa para magpakayaman dahil hindi sila nabubusog. Yung mga taong dala ng kanilang kalibugan, kahit ilang tao pa o partner pa yung puntahan nila, hindi sila nasasatisfy. Amen.
Dahil hinahanap nila yung kagutuman ng kanilang kaluluwa sa mga maling bagay. Pero kung mauunawaan natin ngayon, walang taong lumapit sa Kanya sa araw na ito na umalis na gutom. Because Christ is sufficient. Amen. Sapat ang persona ng Panginoon upang mabusog ang ating mga kaluluwa. Walang bagay sa mundong ito na magsasatisfy sa kaluluwa mo. Kapatid, lumapit ka sa Kanya at sinisigurado mo na aalis ka ng busog. Pero hindi lang yun yung picture ng gospel sa dalawang kwentong ito. Ano pa? Yung mga undeserving, yung mga hindi karapat-dapat, libre nilang tinanggap yung kagalingan at kaligtasan na nanggaling sa ating Panginoon. Alam niyo ba sa kanilang kapanahunan, kapag bulag ka, pipi ka, pilay ka, o wala kang kamay, outcast ka. Dahil iniisip ng mga tao, sumpahin sa iyo ng ating Panginoon. Pero hindi ba katotohanan din naman yun? Na yung kasalanan natin ay sumpa sa atin? Hindi tayo karapat-dapat. Pero kung lalapit ka sa Kanya, wala kang ibibigay sa Panginoon eh. Hindi nila binayaran si Kristo. Katulad ng mga pare at mga manggagamot ngayon. Wala silang ibinigay. Libreng ibinigay sa kanila ng Panginoon yung kaligtasan. Hindi nila kailangan mag-qualify. Walang requirement na kailangan ganito ka, nananalangin ka araw-araw, na nag-aaral ka araw-araw, na mabuti ka sa kapwa mo. Walang requirement. Ang gagawin mo lang, lumapit ka at ililigtas ka niya. Amen. Higit sa lahat, sabi doon, Christ sent away the multitude. Wala sa kanila ang umalis, na ang pakiramdam nila, empty ang kanila pagkatao. Ano na yung punto? Yung gutom umalis ng busog. Yung pilay umalis ng naglalakad. Yung bulag umalis ng may nakikita. Yung pipe umalis ng nakakapagsalita. Ano yung punto ko? Ito yung work ng Panginoong Jesucristo. Walang taong lumapit sa Kanya na aalis na hindi niya binago. Amen. That is a challenge for everyone. If you say that you're a Christian, that you are saved, that you know Christ, and you remain unchanged, hindi ka tunay na lumapit sa Kanya. Ito yung final scene ng message. Hindi ka lang magde-depend sa Panginoon for physical provision. Mas hilingin mo sa Kanya yung kaligtasan ng iyong kaluluwa. Amen. Yun na yung gospel, yung salita, si Kristo. It's not about what we bring to Christ. Hindi mahalaga kung ano yung kaya mong dalhin sa Kanyang harapan. Ang tanong dito, ano yung kaya niyang ibigay sa iyo? I will tell you, if you know Christ, you will be satisfied. Amen. Sino ba tayo? Si pastor, kayo, bawat isang taong nandito ngayon, tayo yung multitude doon sa kwento. Tayo yung bulag, tayo yung pilay, tayo yung pipe, tayo yung gutom. Pero kung ano yung kakulangan natin, yun yung ibibigay niya. Kung ano yung hindi natin kayang solusyonan, yun yung i-restore niya. Because the gospel is very, very simple. Napakasimple ng lahat ng kaligtasan. Lumapit ka sa Kanya, hindi sa pamamagitan ng sarili mong lakas o kabutihan, pero sa iyong pangangailangan. Amen. Christ is sufficient for all. Amen. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa inyong biyaya, sa kasapatan ng inyong dugo, ng inyong kamatayan, ng inyong abad at ng awa sa bawat isa. Panginoon, sa lahat ng tao nandito at nakapakinig ng inyong salita, nawa i-touch nyo ang kanilang mga puso.
Hanapin nila kayo, Panginoon, tiwala sila sa ginawa niyo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Patawad nawa sa aming mga kasalanan at kapukulan. Wala mga aming dalangin